0.80 times the quantity 0.85 F prime C times the quantity AG minus AST plus Fy times AST. Tapos po, substitute po natin yung mga nakuha po natin. Then, sa ultimate load po is 100 kilonewton equals yung factor po natin na 0.65 times 0.80 multiplied to 0.85 times yung F prime C po natin na 24 times AG minus dahil po ang ating AST ay equals po sa 0.0. So, AG po, yun po ang ilalagay po natin dito. Plus 420 po natin na Fy, yung given po, times yung 0.02 AG po ulit. Ang makuha po dito na AG is 155,136.892792 mm squared. Then yung una ko pong ginamit is kapagka po array in square is 390 by 390. Then nakita ko po, late ko na po nakita na gagamitin po pala is 50 mm increment. So, array pong 390 by 390 ay inulit ko po. So, ang ginawa ko po is dahil po 390 po ito, kailangan po is mas mababa po sa 390. So, ang ginamit ko po is 350. 350 by 350 mm po, which is ang AG po niya is 122,500 mm squared po. Then, gagamitin ko po siya dito sa pagkuha ng longitudinal bars. Gagamitin ko po ulit yung formula. Then, ang gagawin ko pong unknown is yung area po ng steel. Kapag sinubstitute po natin, ang makukuha po natin dito, gamit po yung 350 by 350 is 3,371.2559 mm squared po. Then, ang ginamit ko pong diameter ng bar is number 29 po, which is ang area po ng isang pong bar is 645 po. Then, i-divide ko po, ang makukuha po is 5.2267 po. Dahil po ito ay 5.2, irarandom po natin, which is 6, number 29 bars. Then, yung nasa example po natin kanina, kapag ang dimension po is 400 by 400, ang gagamitin pong size is yung number 10. Then, sabi po dun is mag-sketch daw po ng dito, ng cross-section po. Oo. Ang ginamit ko po is yung, dahil po sabi po dun sa problem po is hindi po siya exposed sa weather. Ang turo po sa amin dati is okay na daw po yung 40 mm na cover kapag po not Pag exposed. hindi exposed. Opo. O paano pagka-exposed? Ang sabi po, ang minimum po kapag exposed ay 50. Hindi ko lang 50. Okay. So, nag-ano po ako dito, nag-drawing. So, for 40. So, yun po ay 350 minus 40 times 2. So, 270 po yung gitna, then 40 po yung cover. And nag-label lang po ako dito ng yung number 29 first po. Yung number 10 size po na 400 mmOC. Okay. Sinong kokontra? Mga nonchalant? Sinong kokontra? May kokontra ba? Hello, may kokontra ba na nonchalant? Angel. Kokontra ka, Angel? O hindi ka pa nakakasolve? Thank you, CJ. Sino kaya naman ang number 2? Robert? O, Teresa? Yung pakinig ko. Hello po, sorry po, may nagagawa lang po. Bale, ito po yung sa akin sa number 2. So, ang given po ay yung dead load po natin is 700 kN. Tapos sa live load po is 500. And then, yan po yung mga given. So, ang una pong kinuha dyan is ang una pong kinuha is yung weight po natin gamit po yung sa code po. Yung 1.2 dead load plus 1.6 live load. So, 1.2
700 times 1.6500 is equals to 1,320 kilonewton po, or ano po natin siya sa newton. So 1.32 times 10 raised to 6 newton po. And then gamit naman po yung formula kanina na since rectangular po siya, so 0.8 P times 0.85 F prime C AG minus area ng steel plus Fy area ng steel po. So, since rectangular nga po siya, ang ating is yung 0.65. So, i-apply lang po sa formula. Ang nakuha pong gross area is 55,308 times 0.99291 mm squared po. Tapos, nag-try po ako ng iba't ibang size ng column. Yung kanina po, sabi niyo po, 230 yung minimum. Pero, tinry ko din po yung 250 kasi sabi niyo po, yun po talaga yung pinaka-okay. So, malapit naman po sa nakuhang gross area. So, yun na lang po yung ginamit ko. And then, next naman po is sa pagkuha po ng reinforcing bars. Yung ginamit lang din po natin yung same formula. Tapos, ang sinubstitute na po natin sa gross area is yung napili po natin na size ng column, which is ito pong 60 to 500 mm squared. Tapos, yun po, makukuha na po natin yung area ng steel, which is 3,805.07436 mm squared. And then, nag-try din po ako dito ng iba't ibang sizes ng steel. Oo. Pala, gamit ako nung formula na yung pi over 4 times d squared. Iba po yung lumalabas compared Kesa to dun sa kapag table. itong table na ito. So, ang sinundan ko na lang po is yung table na ito po sa pagkuha ng area po ng steel. So, ang pinaka-okay po is yung 6 na number 29 bars na may area po na 3,870 mm squared. And then, for spacing naman po, inassume natin na ang gamit ay yung number 10 na ties. Tapos, yung mga Spacing. consideration na to, parang nag-search po ako na nasa code daw po na ang ginagamit is 16 times yung diameter nung bar. Yan po. Tapos, pwede din pong i-consider is 48 times yung diameter naman po nung ties naman po. And then, yung list column size po. So, ginawa ko po siya isa-isa and ang pinaka okay po na lumabas or list po na lumabas is yung list column size which is equals to 250 mm. 250. Therefore, yun po yung ginamit natin. So, number 10 na ties at 250 mm na spacing. Tapos, ito po yung illustration. Parang mas maganda illustration ni CJ. Hindi kumapit sa tabi ng Teresa yun eh. Sorry Yung nasa kaliwa na yung Gem. dito. Sorry po, dali-dali po. Ayan. Ano yan? 70 ang iyong Cover po. covering? Okay. Dahil, Okay. yun din po yung sa mga example na iba. So, finalo ko na lang din. Okay, okay. Thank you so much. May kakontra sa mga nonchalant. John Lloyd. John Lloyd, ikaw ang susunod na biktima ni Ma'am Amol. Wala po ako sagot po. Ay, sasakalin kita. Bakit ka walang sagot sa number 3? Ano ang dami ng iyong tanghalian at hindi ka nakasagot? RJ. Punsalan. Ma'am, sa 9.18 po. RJ, ikaw ba may score na sa ano? Isulat mo na din sa aking ano? Opo. Oh, sige. Okay lang po. Sulat. Baka absent ka naman. 38 na eh. Sige, RJ. Ikaw, John Lloyd, ay mag-solve nung nakapost sa ating classroom. Habang kayo nakikinig kay RJ. John Lloyd. Uy, John Lloyd. Sagutin mo ha, yung nadiyan sa ano, classroom. May pinost ako. Now na. Ikaw na ang sunod kay RJ. Punsalan. Oh? Ang parking, baby?
Dito na po. Oo, palaki mo lang konti. Ang liit naman ng sulat mo. Ikaw left-handed. Hindi man pangit siguro yung sulat. Oh, round naman dito, round column. So, diameter. Find the diameter. So, this is the same as the problem read in our classroom. Ito po ay kagaya lang din naman po nung example ng dalawa. So, galing lang itong NSCP. One natin yung P2, 1.2 sa dead load plus 1.6. Yun po, 1.2 na 500 plus 1.6 ng 650. Makakuha po tayo ng 1640 kilonewton. Tapos yun, ilalagay natin Ito, ang sulat. para po makuha ng AG. Hindi, palakihin mo. Oh, tama. Salamat. Okay na. So yung naglagay na po natin, ang magiging equation po niya is 1640 times 10 raised to 3 kasi po kilonewton. Tapos sabi po pag spirals, gagamitin po natin is 0.75. Tapos sa pagkuha naman po dun sa, pag rectangular po, di ba, is 0.8. Pag spiral naman po is 0.85. Tapos quantity 0.85 times 35 na given naman po. Tapos AG minus 0.03, gagamitin natin AG plus 0.03 ulit po na AG para po sa AST. Tapos makuha po natin, pag sinipsol po natin is 62,000 52.58095 mm squared. Kaya ang sabi nga po is siya po ay bilog. Tapos sa paggawa po ng diameter is yung formula po na pi over 4d squared. So pag sinipsum po natin, ang makuha po natin is 62,052.5892. Then ang makuha po natin diameter is yung itong 281.083488. So ang sabi po is increments ng 50. So i-bring down po natin sa 250 mm diameter. Tapos di bali yun na pagkukuhanin nating diameter sa pagkuha nung AST po. So yun pa rin 1640 times 10 raised to 3. Tapos may equation pa rin po. Ipapalit lang po natin yung 250 mm diameter doon sa AG. Pwede magiging pi over 4, 250 squared po. Minus AST plus AST times 2, multiplied to 420. Tapos makuha po natin yung AST na 2849.9662 mm squared. Tapos sa pagkuha naman po ng N sa number po ng bars, this yun lang din po. Yung nakuha po natin AST over area ng bars, so 2849.9662. Tapos pi over 429, sabi po dun sa problem, 20 yung gamitin. Gumawa po tayo ng 4.51 or 5 number 29 diameter bars. Pero doon po sa ginawa ko pong representation po, para pong ang hirap po magawa ng design na lima yung bars. Ang hirap po siyang i-distribute na maayos. Kaya po ang ginawa ko po is ano na lang. 4 po na number 32 diameter bars para ma-satisfy pa rin po ng mga value na AST at AG. Okay. Sure ka? Na pwede ang 4 na 32? Masasatisfy din yung total area ng steel, RJ? Ma'am, sa design ka po ay pwede ka po yung 5 na Oo, 5. Tapos pwede na po yun. oo naman. Hindi Sige po. naman ang 5. Po, yung 5 na Para din pagkuha ng paano ka nagdo-drawing ng star. Di ba ang sulok ng star? 1, 2, 3. Oo, 5 nga. Yung sa star. Nga, i-drawing mo nga. Pag 5. Anong final answer sa book? 5 na 29? Hindi ko lang po alam, ma'am. Okay, John Lloyd, tapos ka na.
Sinong tapos na dun sa aking ipinost? Sinasagutan po, ma'am. Yun, ang bilis naman ni John Lloyd. Sinasagutan pa po. Sige. At habang sinasagutan mo ay ako ay magpo-post ng doon sa inyong project. Ay di nasaan ang tapat sa yung final project? Nasaan ang tapat kayo sa paggawa ng final project? Ang aking sagot po, CJ, 100% Filipino po. Ano yung 100? Ano yung sagot ko kanina? Ayun po yung tinatanong niyo ako. Ah, kasi may hinahanap si Ma'am, dito si Ma'am Conti. Yung picture niyo nung first year ay meron daw estudyante siyang magaling mag-English dito. Sa klase natin, hindi niya makita kung sino. Okay. Ay, nasaan na ang ating by this time, ano na ang development ng inyong project? Nasa sizes na kayo ng columns o nasa sizes ng beams? Ano na kayo ng size ng beam? Sa inyong group, CJ, sino ka-group ni CJ? Meron na kayong, ang start natin ay roof beam? Meron na. Anong size ng roof beam? CJ, anong size ng roof beam nyo? Tingnan ko lang po ulit. Oo. Tapos, sa roof beam, anong sunod sa roof beam ay concrete slab, floor beam. Tapos, pag natapos natin itong discussion sa column, ay dapat may size na kayo ng column. Ang sabi ko ay tigigisa nga each member ng sosolving. You will write your name for each, dahil handwritten nga yan, write your name for each page na isasubmit. Pero ang format pare-pareho. Huwag yung magkakaiba ang format. Handwritten, hindi computer. Kasi gusto kong makita ang magandang sulat. Okay, CJ, nagka mo na? Anong size? 300 by 200 o 200 by 300. Okay. So, ilang rebars ang kailangan sa 200 by 300 na roof beam? Ano naman ang size anong thickness naman ng inyong slab, concrete slab?
Paano pagko-compute ng concrete slab? Isa-isa din. So, between beams, isa-isa din yung concrete slab ninyo na ko-computein even though magkakapareho ang kanyang thickness. Iba, bawat pakita ko ha para tayo ay para kayo ay ano nga ulit na pakita ko ng sample. Wait ha. Hmm. Can you see the presentation? Ito mapalaki. Ay, nalulumit. Bakit? Okay, let's say for example, saan kayo? Ano? Ari, mali pala yung napindot ko. Oh, bali ilang slab ito? Bali ilan ang slab? Kunyari i-slab ito sa A to C. So, AC tapos 1, 2. So, isang slab ito. Then, dito naman AB tsaka 2, 3. Another slab. Do you understand me? Ha? Yan, tignan ninyo ang mga slab kung ilan at saka yung column. Bilangin natin ang column. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. So, you have 17 columns. Iba't iba ang weight na dinadala ng mga columns na yan, ha? So, ibig sabihin, iba't iba ang inyong solution para sa columns. Kahit pare-pareho ang size ng columns ninyo, gets niyo ba ako? Kahit pare-pareho ang size ng columns ninyo, iba't iba ang solution dahil iba't iba ang kanyang loadings. Do you understand me? Naku po, ang mga nonchalant. Oy, naintindihan. Iisa naman ang nag-thumbs up. So, ibig sabihin, iisa lang nakakaintindi. And heart lang yung iba. Yun. Naintindihan ni, yan. Naintindihan. Maano bang pumindot laang dun, tulog ka kayo? Bakit ayaw pumindot doon sa thumbs up? Kung naiintindihan baga ang aking sinasabi. Okay? So,
Yung columns natin, lalagyan ninyo ng label, hindi gantong puro C1, C1, C2, C1, C2, mga ganyan. Hindi, iba ang inyo ha. At may drawing siya. Halimbawa dito sa floor framing layout na ito, bawat column ay may naka-indicate, i-highlight, pwedeng i-highlight kung alin doon ang inyong involved. So, bawat paper may naka-highlight na column man o slab ang sosolven. Highlight. Yun, pwede yun ang printed. Pero yung mga solution, yun ay handwritten. Tama ga, Teresa? Sinabi ko gayon. Okay. Naintindihan. Nasaan na si John Lloyd? Pwede na mag-discuss? Hindi pa. Ayun na po, ma'am. You, thank you so much. Stop presenting ako. Ikaw naman. Let us listen to. Go. Bali, ma'am, ang ginawa ko po ito ay ginawa ko po muna yung deflection since ang deflection po ng concrete tsaka yung steel po, yung rebars is equal. Nag-equal ko na lang din po yung sa equation ang deflection ng concrete tsaka deflection ng steel. Yun po ay magiging PL over A ng concrete is equals to PL AE ng steel. Thus, since po ang P over A po ay equal sa stress, sinimplify ko na lang po ng yung P over A ng stress kaya po naging ganyan. Tapos dito po yung given na P ng concrete tsaka ng P ng steel. Tapos simplify lang din po. Naging stress ng concrete times 100 is equals to stress ng steel times 7 kasi yun po yung lumabas. Tapos di ka po may given tayo na allowable stress ng concrete at saka allowable stress po ng steel. Ang ginawa ko po dito ay sinubstitute ko po yung allowable stress sa concrete na 6 megapascal. Tapos ang lumabas po sa kanya ay 85.71. Napasok naman po doon sa allowable stress ng steel na 120 megapascal. Kaya po hindi ko na chinek doon sa hindi ko na po chinek yung sa allowable stress ng steel. Tapos pagkatapos po makuha yung ma-check po kung may papasok po na stress dun sa may papasok na stress dito sa sinubstitute natin. Gagawin naman po natin is yung equilibrium po nung sa diagram, equilibrium po ng ating forces, which is yung force ng steel plus force ng concrete is equals to 300 kilonewton po. Yung 300 kilonewton po is yun po yung dinadala niyang axial compressive load. Tapos since wala po tayong given na force concrete, ginawa ko po yung stress times area po. Tapos in-equate sa total load. Apo. Bali mamari po ay 300. Nagkamali lang po na sulat. Oo. Sige. Apo. Tapos since na-equate na po natin, nakita po natin dito na ang unknown po natin ay area ng steel and area ng concrete. Kaya ang hinahanap lang po natin ay area ng steel. Kaya po ang ginawa ko po ay sa pagkuha po ng area ng steel, itong area ng concrete ay ginawa kong area ng
concrete minus area ng steel. Kasi babawasin po yung area ng steel dun sa concrete. Tapos ginawa ko na po ditong 300,000 kilonewton to newton po. Tapos substitute lang po yung nakuha natin dito na stress steel, tsaka itong ginamit natin ng stress ng concrete. Tas shift solve lang po, nakuha po natin ay 1,398.88 millimeter squared na area po for steel. So, rebars ang pwedeng gamitin. Hello, nawala. Hello, naglaho. Ayan. Ano po ma'am? Anong steel bars ang pwedeng gamitin? Number 25, 29, Check ko lang. 2? Oo. Check. Hmm. Number hello, saan napalagay? Mr. Mercado. Are pala. Hindi pala inilagay sa March 28. Okay, thank you. Oh, anong answer din sa round column na ano nga yung iyong answer, Mr. John Lloyd? 1398.88. Yes po ma'am. Bali Okay. ano po para sa call bars ay fact number 19 bars po. Ano? Hindi ka pwedeng 19? Hindi pwedeng 20? Sige nga, patingin nga. Ano yun, saan mo kinuha? Number 19. Ah, 5 na number 19. Ano kang answer mo? 1398.88. 1398. Pwede naman din aring 4 na 22. Masyado malaki. 4, 5 na 19.
Kasi ang 200 lang ang diameter, masyadong maliit ang ating column. Ang 200 na diameter, wala pang isang ruler. Dahil 30, ang isang ruler ay 30 cm. Dapat mas maliit ang ating ilalagay para magkasya ang rebars natin. Mas maliit. Ganun ka ang pinaka-ano. 1548. Parang mas okay yata ang ano, number itong pero 4 lang. Para magkasya. Kasi maliit ang ating dimension ng column. Okay. So, take note in using rebars. Dapat magkasya din doon sa inyong area ng concrete. Ano? Ang 200 mm diameter ay wala pang isang ruler. Ruler na 12 inches. Biga. 200 mm. Convert ninyo sa paki-convert nga ng 200 mm sa inches. Yan ano lang yan, 7.874 inches. 200 millimeter. Diameter na yun. Okay, anong pwede pa John Lloyd? Pwede nga ang 4 na 22. Hello, John Lloyd, kung pwede ang 4 na 22. Pwede naman po siguro, pero kung titingnan po yung area po is kakayanin na din po ng 5 number 19 bars. Oo nga. Kaya maliit nga ang ating column. Kita mo 7.8 inches lamang. Maliit kasi nga ang paglalagyan natin. Kailangan pagkasahin natin. Okay. Thank you so much for answering the problem. Anong AST? Isusulat ko din eh. Answer? Anong answer, sir? John Lloyd? Yan po bang area? Oo, total area. Yun na ilalagay ko. 1398.88 millimeter squared. 1439 1398.88 13.88 mm square. Okay. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you. Okay. So, hello Nicole Shane. Ulit nga nung sinabi ko tungkol dun sa computation na ipapakita sa inyong project. Ulit ng aking sinabi kanina. Ma'am, Nicole Shane. then
Yes, thank you. Relay po ng sizes po ng yung kailangan po iba-iba po yung computation kasi iba-iba po yung kinikere na kailangan pong ipakita doon yung size ng mga roof beams, concrete slab, floor beam, and column. Yun lang? Wala na akong sinabing iba, yun lang? Ha? Meron, yung pinakamahalaga. Tsaka po ano pala, dapat daw po ay handwritten po ang solution. At saka yung drawing ay ah, solution, may drawing na naka-highlight ang ano naka-highlight? Dapat daw po ay naka-highlight po yung sinolve. Yun, doon sa drawing. Ano, halimbawa ay roof beam, ay di roof framing plan ang ipapakita tapos naka-highlight yung sinosolve. Okay? Pagka floor framing plan, sa floor framing plan, makikita naman ang floor beam, iha-highlight din. Okay? Sana ang iba ay alam ang gagawin. Ano? At hindi makakapagbakasyon pag hindi natapos yung project na iyan. Okay, mag-set na tayo ng deadline para alam na kung kailan isasubmit. Since ang ating finals ay May 12 to 18, kung May 12 to 18, sabi ang Mayo, May 1, kailan ang holiday ng Mayo? May 1, holiday, Thursday, walang pasok. Tapos, yun, May 8. Ay. Kailan tayo, bilangin natin so 3 online, face-to-face 10, 17 online, 24 face-to-face, online, face-to-face ang 8. Yun, 8. May 8, deadline of submission. Take note, May 8, 2025, deadline ng submission ng project. Okay. Tapos, ang ating yung 12, mga kapatid, palagay ko yan ay election. So, 13, ang start ng final exam. Sino ba dito ang kandidato? Wala na sa inyong kandidato? Konsehal? Ang bayan? Hello, mga konsehal. Yung palaging absent, yung nangangampanya. Yung absent din eh. Si Cyril. Si Tom. Sanaya. Magkano ang bayad sa nangangampanya pagka ikaw ay sumama? Wala mong makausap din eh. Walang makausap. Okay? So, let's continue. Teresa, paano uli ng ating book?
Columns pa rin. Yan. Okay. Hmm. Oh, sa tayo dyan. Baba, baba, baba. Ayan. Yun. Axial and bending. Okay. Okay, axial and bending. Ready na ha. Hanap tayo sa okay. Common